Biglang naapakan ni Ren ang isang bato at bumagsak sa lupa. Nabasag ang katahimikan ng lambot ng kanyang pagkabagsak. Sa inis, kunwari nagalit si Yunbi sa mga bato, na para bang sinadya ang mga ito upang guluhin si Ren. Napatawa si Ren. Nagulat siya sa sarili, baka natawa siya dahil tinukso siya ni Yunbi kanina. Ang simpleng sandaling yun ay tila nagbigay ng pahinga sa kanilang pagod. Ngunit isang bigla ang ingay ang pumukaw sa kanilang atensyon. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingala sa langit. Sa taas, may isang maringal na puting falcon na lumilipad sa ibabaw ng mga tuktok ng bundok, tila isang hari ng kalangitan. Ito ang tunay na pinuno ng bundok. Sinundan nila ang landas nito, patungo sa tirahan nito, kung saan magtatapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Pinagmamasdan ni Ren ang ibon ng mesmerizado. Ang buong bundok na ito ay sakop ng malayang puting falcon na yun. Ito ang tunay na master ng hangin, hinihiwa ang langit gamit ang makapangyarihang pakpak nito. Napagtanto ni Ren kung gaano sila kaiba. Natatakot siyang lumabas ng bahay, habang ang falcon naman ay walang takot na sinasakop ang matataas na lugar. Nalungkot siya nang lumayo ang ibon, ngunit ang trono nito ay nasa unahan. Marahil ay muli silang magkikita. Kaunti na lang ang natitira. May balak ipakita si Yunbi kay Ren sa tuktok. Pumasok sila ng mas malalim sa kagubatan. Napakakapal ng katahimikan doon, parang nararamdaman ito ng pandama. Maingat na nakikinig si Yunbi sa nakapalibot na kawalan. Si Ren naman ay mabilis na tumitingin-tingin sa paligid, ang kanyang maitim na buhok ay kumikislap sa pagitan ng mga puno. May hinahanap siya, hindi nakikita ngunit ramdam. Nakakapagtaka, napakatahimik ng kagubatan. Walang kahit anong kaluskos ng mga hayop o huni ng mga ibon. Ang katahimikan ay parang maling senyales. Isang damdamin ng pagkabahala ang bumalot kay Ren. Nagsimula siyang magkontra sa kanyang isipan, sinusubukang intindihin kung ano ang mali. Ang hangin ay pumapagaspas sa mga dahon, at may naririnig siyang agos ng tubig sa malayo. Ngunit hindi yun sapat, parang may nawawala, tila may hindi nakikitang bagay na unti-unting nawawala sa mundo. Biglang napagtanto ni Yunbi ang sagot, tahimik ang kagubatan. Wala kahit anong kaluskos ng mga hayop o huni ng mga ibon. Ang katahimikan ay naging nakakatakot at ang hindi maipaliwanag na kaba ay lumalakas. Dahil sa masamang pakiramdam, iminungkahi ni Yunbi na bumalik na sila. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kaligtasan ni Ren. Ngunit si Ren, na may pagsusumamo sa kanyang mga mata, ay tumingin sa kanya at nakiusap. Si Ren ay nangangarap na makita ang pugad ng puting falcon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang tuta na humihingi ng pabor. Sa huli, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, may bantay na maaaring tumawag ng tulong kung sakaling may panganib. Habang papalapit sila sa matanda at matibay na puno kung saan naroon ang pugad, nakita nila ang mga maliliit na falcon na gumagalaw dito. Ang kanilang banayad na pagtilaok ay nagdudulot ng kasiyahan at init sa puso. Dahil sa inspirasyon ng sandali, iminungkahi ni Yunbi na ipakita kay Ren ang makulay na talon sa likod ng mga bato. Bigla na lang, isang natakot na falcon ang lumitaw sa langit, ang kanyang sigaw ay tumagos sa hangin na parang babala. Agad na tinakpan ni Yunbi si Ren gamit ang kanyang katawan at bumulong sa kanya na huwag maingay. Isang puting ahas ang gumagapang sa pagitan ng mga bato. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang sa liwanag na nagbibigay dito ng nakakakilabot na anyo. Sinubukan nilang magtago upang hindi magalit ang ahas. Ngunit biglang nagsimula ang isang laban sa pagitan ng falcon at ng ahas. Sinubukan ng ahas na patayin ang falcon upang mapigilan ang paglitaw ng bagong mapanganib na mandaragit sa kagubatan. Dumating ang isang adultong falcon, ang magulang ng mga batang ibon, upang tumulong. Ang kanyang mga pakpak ay tumago sa hangin, at ang kanyang sigaw ay puno ng galit. Inatake niya ang ahas, ngunit hindi pantay ang kanilang lakas. Napagtanto niyon na hindi sila maaaring manood lamang habang nakataya ang kapalaran ng mga ibon. Nagkaroon ng madugong laban sa pagitan ng falcon at ng malaking puting ahas. Ang falcon ay sumugod at tinuka ang mga mata ng ahas. Ang mga kaliskis ng ahas ay napyunit ng matitinding tuka ng ibon, habang ang mga balahibo naman ng falcon ay nagliparan sa ere. Isang labanan nito na nasa hangganan ng buhay at kamatayan, kung saan walang puwang para sa awa, tanging likas na ugali at desperasyon ang nangingibabaw.
Ipinagtatanggol ng falcon ang kanyang pugad at mga anak. Ang kanyang mga pakpak ay parang watawat ng tapang. Ang sakit at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ayaw niyang maulit ang ganoong karanasan. Ayaw niyang muling masaksihan ang kamatayan at kawalan ng magawa. Habang lumalapit ang ahas sa pugad, ang banta ay nagiging mas madilim at nakakatakot. Tumibay ang determinasyon ni Yun. Hindi niya hahayaang mamatay ang sinuman sa kanyang harapan. Pinakawalan niya ang kamay ni Ren, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Handa siyang tumulong sa ibon nang walang pag-aalinlangan. Sinabi niya kay Ren na huwag gumawa ng ingay kahit ano pa ang mangyari. Ang kanyang boses ay matigas tulad ng bakal. Agad siyang tumalon mula sa kanyang pinagtataguan, hawak ang isang bato sa kanyang kamay. Sa isang iglap, itinapon ni Yunbi ang bato ng buong lakas, na parang pinapakawalan ang lahat ng galit at determinasyon mula sa kanyang puso. Tumama ang bato sa mata ng ahas, at sumirit ang mainit na dugo sa mga dahon. Ngunit hindi yun sapat, hindi pa rin huminto ang ahas, at ang falcon, sugatan at pagod, ay halos hindi na lumalaban. Ang puting ahas ay tila pinalad din. Bagamat puno ng sugat ang kanyang katawan, mas lalo lang tumindi ang kanyang galit. Naisip ni Yun ang kanyang mga kutsilyong panghagod, kung nandito lang sana ang mga ito, magiging perpekto. Ngunit napakabilis ng ahas, kahit na ito'y nawalan na ng isang mata. Siya ay gumapang papunta sa dalaga. Ang halimaw ay hindi uurong at inihahanda na nito ang huling hampas para sa pagpatay. Dahil sa tunog ng sipol ng gwardya, natunto ng ahas kung saan nagtatago si Ren. Ang ahas ay gumapang patungo sa taguan kung saan naroon si Ren at ang natatakot na gwardya, walang kamalay-malay sa banta na paparating. Hinabol ni Yunbi ang ahas, desperadong subukang ilihis ang atensyon nito mula sa kanyang kaibigan. Ang desperadong sigaw at ang nakakakilabot na tunog ng nababaliyang mga buto ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Huli na ba siya? Sa kabutihang palad, ligtas si Ren. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakakapit sa tela ng kanyang damit. Kung ligtas si Ren, nangangahulugan lamang na hindi pa tapos ang laban, at handa si Yunbi na harapin ang panganib ng harapan. Ang gwardya ay nakahandusay, kalahati ng kanyang katawan ay nilamon na ng ahas. Ang nakakakilabot na takot ay bumalot sa paligid. Binuhat ni Yunbi si Ren papunta sa mataas na damuhan kung saan dapat dumating ang tulong. Ngunit mapanganib kung patatakbuhin niya ito ng mag-isa. Napagpasyahan niyang ilihis ang atensyon ng ahas hanggat kaya niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at galit. Kung iiwas si Yunbi, si Ren ang tatargetin ng ahas. Nag-concentrate si Yunbi at ginamit ang Ruling Thunderhand technique, ngunit hindi ito umubra. Tinamaan siya ng buntot ng ahas na nagpagulong-gulong sa kanya ng ilang metro palayo, halos bumangga sa isang puno. Ang pagbagsak niya sa lupa ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Agad niyang hinawakan ng isang itak at inihagis ito sa ahas gamit ang buong lakas, tina-target ang mahina nitong bahagi. Tumalon siya pabalik upang mabawasan ang epekto ng alon ng hampas, ngunit hindi niya matiis ang sakit na parang sisabog ang kanyang mga laman loob. Si Ren ay nanunood ng labanan na puno ng takot, ang kanyang mga mata ay luhaan at puno ng kawalang magawa. Ang ahas ay naghahanda para sa panibagong pag-atake. Kung haharangyan ni Yunbi ang atake, hindi kakayanin ng kanyang katawan ang epekto nito. Ngunit hindi niya maaaring hayaan ang nilalang na ito na manalo. Kinagat ni Yunbi ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang hindi niya hahayaan ang ahas na patayin siya. Hinubad niya ang kanyang mga pulse areas, alam niyang delikado ang galaw na ito, ngunit wala siyang pagpipilian, ito na lang o tapos na. Ang kanyang mga kamay ay lumiwanag, puno ng nagising na kapangyarihan. Tumalon siya pabalik upang bawasan ang epekto ng hampas, habang ang kanyang mga laman loob ay parang sumasabog sa sakit. Ang puting ahas ay umikot, naghahanda para sa isa pang pagtalon. Alam niyang kung haharangyan niya ito, mababali ang kanyang mga buto na parang tuyong sanga. Hindi siya maaaring mamatay, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya kasama ang kanyang guro. Ang pag-atres ay imposible. Biglang pumasok sa isip niya ang payo ng kanyang guro. Ano nga ba ang sinabi nito na dapat gawin sa ganitong mapanganib na sitwasyon? Gustong-gusto ng guro na magpakitang gilas, lalo na noong kabataan nito. Minsang binigyan siya ng guro ng ilang itak at inutusan siyang matutong kontrolin ang apat ng sabay-sabay. 2 beses na niyang nagawang baguhin ang direksyon ng mga itak, ngunit inakala niyang iyon na ang tuktok ng kanyang kakayahan. Nagulat siya nang tawagin siyang walang talento ng kanyang guro.
Ngunit akala niya ay narating na niya ang rurok ng kanyang kakayahan. Nagulat siya nang tawagin siyang walang talento ng guro, kahit na malinaw ang kagandahan ng kanyang galaw. Ipinaliwanag ng mentor na ang mga kutsilyong ito ay hindi karaniwang metal na talam kundi mga kasangkapang naglalabas ng kapangyarihan ng slashing thunder. Umupo si John, pinipigil ang kanyang hininga habang hinihintay ang susunod na ipapakita ng master. Kinuha ng master ang isang kutsilyo na may ibang kulay at iniutos kay John na pagmasdan itong mabuti. Ipinakita niya ang isang teknik, gumalaw siya na parang kidlat, at tila sinusunod ng mga kutsilyo ang bawat galaw niya, parang bahagi ng kanyang mga kamay. Ang mga talam ay lumipad sa iba't ibang direksyon, nagiging mga kidlat ng kamatayan. Lumipad ang mga kutsilyo ng may napakahusay na katumpakan, pinuputol ang mga damo hanggang sa pinakaugat. At hindi yun ang lahat. Ipinakita ng master ang isang teknik na higit pa sa lahat ng nakita ni John noon. Tumalikod ang master kay John at nagtanong kung nakita niya na ang lahat. Ang sagot ni John ay simpleng nakabukas ang kanyang bibig sa labis na pagkabigla. Nakatayo lang siya, tulala, matapos masaksihan ang tunay na kasanayang halos isang mahika. Ang ipinakita ng mentor ay ang tunay na slashing thunder knife, ang perpektong sandata ng kidlat na kamatayan. Nagsulat ang master ng isang hieroglyph sa damo, pinuputol ito gamit ang filigree na katumpakan hanggang sa pinakaugat. Sa teknik na ito, nais ipakita ng mentor kay John na wala pa siyang kakayahang gawin yon, kaya't dapat niyang ibaba ang kanyang ulo at makinig ng mabuti. Ipinaliwanag ng master na hindi dapat makipaglaban sa isang kalaban na kahit bahagyang mas malakas kaysa sa iyo. Kung makakaharap ng mas malakas na kalaban, tumakbo agad ng walang pag-aatubili, dahil ang mga mahihina ay walang magagawa kundi tumakbo ng walang kalaban-laban. Ngunit kumbinsido si John na kung maalis niya ang mga limitasyon, kaya niyang basagin ang bato gamit lamang ang isang kutsilyo. Tinawanan lang siya ng mentor at tinawag na kalokohan ang sinabi niya. Itinuro ng master ang mga pulse arrows na suot ni John at ipinaliwanag na ang mga ito ay hindi nagpapahina kundi nagpoprotekta sa kanyang lumalaking katawan mula sa pagkasira. Mahigpit na ipinagbawal na tanggalin ang mga ito sa anumang sitwasyon, ito na ang huling babala. Ngunit nagdesisyon si John na sumugal. Hindi na niya pinakinggan ang mga salita ng master sa ilalim ng bugso ng adrenaline. Tinanggal niya ang mga pulse arrows. Isa itong do or die na sandali. Ang panganib ay nasa harapan nila at hindi na maaaring maghintay. Mabilis na sumugod ang ahas, dinidilaan ang dugo mula sa bibig nito. Isang mata nito ang nawawala ngunit ang dalawang nakakamatay na pangil nito ay kumikinang pa rin, handang umatake. Inilabas ni John ang isang nakatagong teknik, ang soul weaving. Ang kanyang mga galaw ay naging hindi nakikita ng karaniwang mata, habang ang kanyang mga mata ay kasing talas ng sinag ng bukang liwayway, nakikita ang bawat galaw ng kalaban. Alam niyang wala ng ikalawang pagkakataon. Ang kanyang katawan ay dapat kayanin ang laban ng kaunti pang sandali, at ang mga kutsilyo ng slashing thunder ay handa na para sa huling hampas. Sa pinakamataas na pagtuon, inisip niya na ang kalaban sa harapan niya ay hindi ahas kundi ang kanyang mentor. Panahon na para ipakita ang tunay niyang lakas. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Pinakawalan niya ang isang kumikinang na dobleng lightning strike na puno ng puot. Napakalakas ng kanyang atake na walang pagkakataon ng ahas na mabuhay. Tumagos ang talam ng kutsilyo sa katawan ng kalaban, tinapos ang laban. Tumindi ang sakit sa kanyang mga binti at braso, ngunit kinagat niya ang kanyang labi, pilit na nanatiling nakatayo. Sa natitirang lakas, naghanda si John para sa isang bagong mapaminsalang atake. Ngayon, seryoso na siya, ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang Echo of Mad Lightning ang kanyang susunod na teknik na nagdala ng matinding banta. Ang teknik na ito ay hindi nagbigay ng kahit kititing na pagkakataon sa ahas. Ngunit si John mismo ay nasa bingit ng kamatayan. Ang tanging nakapagligtas sa kanya mula sa isang nakamamatay na atake ay ang kanyang likas na reflex. Hinayla niya ang mga lubid na nag-uugnay sa kanya sa mga kutsilyo, parang kinokontrol niya ang mga ito na parang mga manika. Ang huling mapagpasyang galaw na ito ay sapat na upang tuluyang gawing inutil ang kalaban. Ang mukha ni John ay puno ng pagod, para bang matapos ang unang walang awang pagsasanay sa mentor. Pakiramdam niya ay kahit isang segundo pa at sisabog na ang kanyang katawan, mababasag ang kanyang mga buto sa tindi ng sakit. Mabilis na lumapit si Ren, umiiyak, at nagtanong kung ayos lang si John. Nanginginig siya sa takot na baka mawala sa kanya si John, at ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa.
Biglang napaisip si Yun sa isang kakaibang tanong na gumugulo sa kanyang isipan, pwede bang magkaroon ng mga inakay ang isang peregrine falcon? Ngunit bumaba ang kanyang tingin at napansin niya ang mga kamay ni Ren na may dugo. Hindi nararamdaman ng dalaga ang sakit kaya't mabilis niyang itinago ang mga kamay sa likod. Tahimik siyang hinawakan ni Ren sa kamay at dinala siya upang tingnan ang mga inakay. Habang nakatingin sa patay na puting ahas, lalong naramdaman ni Yun ang kagustuhang umalis doon. Kahit patay na ang ahas, nakakaramdam pa rin siya ng pandidiri. Ngunit biglang gumalaw ang katawan nito, tumalon at nabuhay muli. May natitira pa palang lakas sa ahas. Upang mailigtas si Ren, itinulak niya ito palayo nang hindi iniisip ang sariling kaligtasan. Sa sandaling yon, napatitig si Ren kay Yun sa takot. Nakita niyang papalapit ang malaking ulo ng ahas na may matatalas na pangil. Samugat ito sa balikat ni Yun at sumirit ang dugo mula sa sugat. Pagod na ang katawan ni Yun, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay halos hindi na makakayanan. Bigla, isang patalim ang tumama sa mata ng ahas, dahilan upang ito'y magwala sa sakit. Ang nakabibinging hiyaw ng ahas ay umalingaw sa hangin habang bumagsak si Yun sa lupa, sobrang hina na ng katawan upang gumalaw. Mabilis ang tibok ng puso ni Ren na parang gusto nang lumabas mula sa kanyang dibdib. Naputol-putol ang kanyang paghinga, walang magawa sa harap ng paparating na trahedya. Dahan-daang damaloy ang dugo mula sa sulok ng mga labi ni Yun, damumi sa lupa ng matingkad na pula. Dahan-daang sumara ang kanyang mga mata habang binibigkas ang pangalan ni Ren sa kanyang huling hininga. Nagmistulang naluso ang katotohanan para kay Yun. Lalong naging malabo at madilim ang kanyang paligid. Nagmadaling yamakap si Ren sa kanya gamit ang nanginginig na mga braso, pilit na gumagawa ng paraan upang matulungan siya. Ang damdamin ng kawalang pag-asa ay tila sumasakal kay Ren. Umiiyak siya habang yakap si Yun, nawawala na ang kanyang pag-asa. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mukha, ngunit biglang narinig niya ang kakaibang kaluskos mula sa kanyang likod. Mabilis niyang inikat ang ulo upang tingnan kung ano ang nangyayari. At doon niya muling nakita ang higanteng ahas, buhay, immortal, at galit na galit. Ngunit naramdaman pa rin niya ang init nito habang papalapit ito na nakabuka ang bibig. Hindi niya maaaring hayaan na kainin ng halimaw si Yun, kaya't itinulak niya ito palayo gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nalaglag si Yun sa lupa na isalba mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit si Ren ay nakatingin na sa ibang direksyon, handa nang harapin ang paparating na banta. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na may mahabang kulay abo na buhok, nakaipit ang mga kamay sa kanyang likod, at tila walang hirap na humarap kay Ren. Gumalaw siya na parang isang ballerina, iniunat ang kanyang paa, at tinamaan ang ulo ng ahas. Tumilapon ang ahas na parang tinamaan ng milyong kamao. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado ang mukha ng matanda habang tahimik niyang sinundan ang ahas. Sa isang galaw ng kanyang braso, tuluyang pinatumba ng matanda ang ahas. Tumilapon ito ng maraming beses sa ere bago bumagsak nang wala ng kontrol. Bumagsak ang mga kamay ni Ren habang pinipigilan ang kanyang mga hikbi, ngunit hindi niya napigilan ang mga luha na tuluyang umagos sa kanyang mga pisngi. Hanggal, bulyo ng matanda, ngunit hindi ito patungkol sa ahas. Ang kanyang mga salita ay parang yelong bumagsak mula sa kalangitan. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam ang iyong lugar? Gusto mo bang baliin ko ang iyong mga binti para sa agham? Galit niyang sinabi habang si Ren ay nagtataka kung bakit niya sinisigawan si Yun. Hiniling ng matanda na tumigil si Yun sa pagpapanggap na patay at tumayo na. Ngunit biglang tumalon si Ren, tinakpan si Yun ng kanyang katawan, at nagmakaawang umalis ang matanda. Ang kanyang desperadong pagmamalasakit kay Yun ay nagdulot ng kalituhan sa mentor. Ngunit biglang kumislap ang pagkaunawa sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit kay Yun at sinimulang tanggalin ang damit nito, may hinihinalang bagay. Sa puntong yun, biglang hinubad ng matanda ang damit sa lugar na natuklo ng ahas. Ang balat doon ay nagsimula ng mamuti at magkulay asul. Mabilis na kumalat ang kamandag. Natulala si Ren sa takot. Isang pulang ibon ang biglang dumaan sa ere, at mula sa ibaba, mga armadong tao ang nagmamadaling paparating, tila tinutugis ang oras bilang sagot sa isang senyales ng tulong.